Magsimula ang paglalakbay ni Queen papunta sa Military Academy sa isang tahimik ngulit mabigat na umaga. Ang sasakyang militar na sinakyan niya ay mabilis na dumaraan sa mga kalsadang puno ng bakas ng digmaan. Sa labas ng bintana, makikita ang mga sirang gusali, mga lumang pader na tinamaan ng mga sandata ng alien at ang malamig na langit na tila nagpapaalala sa lahat ng nangyaring trahedya sa mundo. Tahimik lamang si Queen habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Ang ibang mga kabataan na kasama niya ay tila kinakabahan din, ngulit karamihan sa kanila ay may kumpiyansa sa kanilang sarili. Alam nilang mayroon silang kakayahan, mga kapangyarihang matagal na nilang ginagamit. Ngulit, si Queen ay iba. Sa loob ng kanyang katawan ay may isang lihim, ang kakaibang sistema na biglang lumitaw sa kanyang buhay. Isang sistemang parang galing sa isang laro na may mga levels, stats at mga quest na siya lamang ang nakakakita. Bagamat tila ito ang maaaring maging susi upang siya ay lumakas, unti-unti rin niyang natuklasan na may kasama itong mapanganib na kapalit. Habang tumatagal ang biyahe, napansin ni Queen ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Nang tumama ang sikat ng araw mula sa bintana ng sasakyan sa kanyang balat, bigla siyang nakaramdam ng matinding hapde. Napaatras siya at mabilis na tinakpan ng kanyang braso, parang nasusunog ang kanyang balat sa liwanag. Napakunot ang kanyang noo habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Sa kanyang harapan, muling lumitaw ang pamilyar na holographic panel. Warning, sunlight causes damage. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Mahinang bulong. Kung totoo ang ipinapahiwatig ng sistema, nangangahulugan ito na mayroon siyang isang supernatural na kahinaan, isang kahinaang maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib sa bawat hakbang alilangin ng araw. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng sistema ay may kasamang presyo. Isang presyo na kailangan niyang matutong harapin kung gusto niyang mabuhay. Habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe, mas lalo pang naging malinaw kay Queen na ang mundo na kanyang papasukin ay hindi lamang mapanganib, ito rin ay puno ng kontrol at panlilinlang. Ang sasakyang militar na kanilang sinasakyan ay hindi lamang isang simpleng transportasyon. Ang bawat galaw nila ay sinusubaybayan ng mga sundalo. Ang bawat tanong ay sinasagot ng malamig at maikling sagot. Parang hindi silang mga estudyante na papunta sa isang paaralan, parang mga bilanggo na dinadala sa isang bagong kulungan. Matapos ang mahabang oras ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Ngulit nang bumukas ang pintuan ng sasakyan, ay isang kamanghamanghang tanuman ang bumungad sa kanila. Sa harap nila ay isang nakatagong lungsod. Isang lungsod na puno ng kakaibang teknolohiya, mga gusali na tila gawa sa metal na hindi pa nakakita ni Queen, mga ilaw na kumikislap sa kakaibang kulay, at mga kagamitan na halatang galing sa teknolohiyang hindi mula sa mundo. Ito ay isang lungsod na tila itinayo mula sa teknolohiya ng alien. Ang mga bagong recruits kabilang si Queen ay tahimik na nagmasdan sa paligid habang sila ay pinapapila ng mga sundalo. Ngulit hindi pa natatapos ang kanilang pagsubok. Isa-isa, nilapitan ng mga opisyal ang bawat recruit at inilabas ang isang maliit na device. Ito ay isang metal na bracelet na may digital screen. Nang ikabit ito sa pulso ni Queen, naramdaman niyang parang may kumabit na mekanismo na hindi na basta matatanggal. Ang device na ito ang magiging lifeline ninyo, sabi ng isang opisyal. Ipapakita nito ang inyong power level at magiging batayan ng inyong ranggo sa akademya. Agad mang umilaw ang maliit na screen sa pulso ni Queen. Lumabas ang kanyang ranggo. Level 1. Isang pamilyar na numero. Ang numero na matagal nang naging simbolo ng kanyang kahinaan. Sa paligid niya ay maririnig ang bulong-bulong ng ibang recruits. May mga matataas na ranggo na agad na ipinagmamalaki ang kanilang lakas. May nagkatinginan na tila naghahanap ng magiging kalaban o kampe. Sa mundong ito, ang ranggo ay hindi lamang numero. Ito ay kapangyarihan. Ito ay respeto. At minsan, ito rin ang nagdidikta kung sino ang mabubuhay at kung sino ang madudurog.
Tahimik na tinignan ni Queen ang kanyang pulso. Isang level 1 sa isang lugar na puno ng malalakas. Nguit sa loob niya ay may isang lihim na hindi alam ng kahit sino. Isang lihim na maaaring magpabago ng kanyang kapalaran. Ang kakaibang sistemang nasa loob niya ay maaaring maging susi upang siya ay lumakas sa paraang hindi inaasahan ng iba. Ngulit sa parehong oras, ang mga patakaran ng sistemang iyon ay mahigpit at mapanganib. Sa lungsod ng teknolohiya at kapangyarihan, nagsisimula pa lamang ang tunay na laro. At kung gusto ni Queen na mabuhay, kailangan niyang matutong maglaro ng laro na siya lamang ang nakakaunawa.